quickly. Okay, ito Sir Ronald Llamas. Pag-usapan natin ito. Boom! People power na daw sila. BBM resign. Ito na, pinag-usapan na ni Harry Roque na bakit dapat di natin kalimutan yung mga human rights cases ni Marcos sa Amerika. Dapat yung human rights, parang, wait lang, this is the same person who SMNI debate was saying wala siyang hana, palakpakan yung mga Kibulo, yung mga DDS. I mean, this is next level, right? 6 years nila binastos sa EDSA, 6 years nila at least binastos sa mga Aquinos, 6 years nila binastos sa mga liberals, anyone fighting for democratic liberal rights. And then now, sasabihin nila sila yung people power. Medyo ibang klase yata yan. Meron daw meron na daw dictatorship, 'di ba? Sabi ni Harry Roque. Dahil yung kanilang rally sa Bulacan hinarang daw ng isang inanimate object sa kalsada. So hinarang sila, na-oppress sila, na-violate ang kanilang human rights, no? Kaya meron ng dictatorship, no? Tawag ni Harry Roque, no? Diktatura na yung ating bansa. Kaya kinakailangan ay pabagsakin ito through people power, no? Yan yung 'di ba? Galing, 'di ba? Pero Ronald, tanong ka lang, makaka-people power ka ba kung 10 tao lang dumating sa rally mo? Mahirap, mahirap. Tsaka ngayon, sa bagay, hindi na masyado mainit, umuulan na. So, kami, sanay kami sa uminit man o umaraw, nag-rally kami. Sila ba? Sanay ba sila? Ha? Kami, may masteral kami dyan, may doctorate kami. No? Postdoctoral fellowships na kayo Yung dyan. sa yung sa Bulacan Rally nila 50 degrees yung init noon kaya I'm sure yun yung dahilan kung ba't hindi natuloy. Sarap na, mamaya ma-heat stroke pa yung iba, may human rights Oo. violation pa sila, di ba? Oo, Oo. baka nga sila pa yung naglagay ng harang sa kalsada, yung truck, ano, para may dahilan para sabihin, hinarang kami, no? May diktadura, no? At ino-oppress kami. No? Baka tumingtingin. Mukhang walang darating. Lagay natin na. Oh, lagay na yung harang sa kalsada, lagay na. Mukhang walang darating eh. Walang darating. Ibang klase talaga to. But I mean, Nangyari sa amin dati yan. Nangyari dati sa amin yan. No, yung APEC na rally sa Clark. Marcha kami mula People Power Monument, no? Pagdating namin ng Cloverleaf, no? Hinarang kami ng isang mobile na pulis. Sabi namin sa pulis, bakit isang mobile lang? No? Ang layo ng Clark mahirap magmarcha papunta Clark. No? So, parang, ayun na So naman. tumigil Huwag kami. na. Huwag na yan. Tumigil kami kahit isang mobile lang dahil ang layo Pero mula mamarta kami hanggang Clark, no? Inaasahan namin haharangin kami, no? Pero isang mobile lang yung humarang pero ang pangit ito itsura, sa EDSA ka, laki-laki ng EDSA. Ang dami nyo, mga 10,000 kayo. Tapos tumigil kayo because of one mobile. No? Correct, correct. Dami pa magalit. Mumurahin pa kayo ng tao. Pero ito, Sir Ronald. Nagulat yung mga pulis Ba't gusto niyo magpaharang? Ang layo ng mamarchahin namin pag hindi nyo kami hinarang I'm sure magkakaroon din ng mga ganyan internal stories itong mga professional people powerers na bago Oo, biglang mukhang, mukhang naikuso. mas maraming rally na ino-organize si Harry Roque ngayon tsaka si Panelo. Wala kami laban dyan. No? Kami zoom na lang kami, pa zoom. Oo nga, no? Sila Zumba. Sila Zumba Oo, sila. pa zoom lang kami ng mga Richard Ray Darian Sasabihin na naman, keyboard Zoom warriors. Alright. Okay. Ito. Pag-usapan natin ng konti ito. I mean, okay, I don't want us to be accused of being complacent or arrogante kasi napaka-humble natin, napaka-paranoid natin. Ano itong sinasabi ni Trillanes na, I mean, why would Trillanes come out and say, may ganitong coup plots? How does it serve the purpose? Uh, uh, I mean, do you think, okay, actually, nasagot na natin in previous episode. Medyo nakalimutan, meron pala tayong sagot doon. No, what I want to ask is, can they hurt BBM in any serious way? Or ano lang to, this is just a flash in the pan or ano lang yan, pampagulo lang yan na walang mapuntahan? I doubt it, no? Dahil hindi naman nila kayang i-impeach si BBM. Wala silang hawak sa Kongreso. Hindi naman nila kayang mag-people power dahil wala naman silang people, no? Ikatlo, mahirap naman sila magpuna at saka mutiny, no?
Kinakailangan mong kasama yung chain of command para mag-coup tsaka mag-mutiny ka, di ba? Hindi naman pwede yung mga retired generals ang mag-coup, no? Tapos mag-withdraw ng Mag-withdraw ng support. Wala withdraw kami support. pake sa inyo, Wala retired. naman silang i-withdraw, no? So, medyo masyadong funny na yung mga threats ngayon. Pero yung sinasabi ni Trillanes, hindi naman malayo dahil publicly sinabi naman niya mga threats na yan eh, di ba? Lahat ng pwedeng threats sinabi na eh. Secession, insurrection, mutiny, no? Desperation, lahat binato na eh, no? Assassination, lahat kinuman mo na eh. Kaya hindi naman mamamali si Trillanes, no? Ang tingin ko yung timing lang ni Trillanes dahil dinidikit niya yung mga destabilization na yan sa pagpasok ng ICC. At siya yung lagi nagsasabi noon eh. So meron siyang logical flow eh. No? Kaya itong mga ito ay nagpaplano ng ouster. Kaya itong mga to, wine-weaponize si Morales sa Senate hearing. Kaya itong mga to, pinagpapatuloy itong pulburon dahil ito yung major trigger na gagamitin nila to oust Marcos para mapigilan yung pagpasok ng ICC. Diba? Yun yung kwan dyan eh. Ang kwan ko lang dyan ay naisip ba nila yung November, yung June 30 GMA framework. Yeah, Naisip ba nila yun, no? yeah, Paano kung i-oust nila si Marcos before June 30 at papalit si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. yeah. Pero kung Years na lang i-oust siya. nila si Marcos after ng June 30, no? Pwede pa silang tumakbo sa 2028. Parang si GMA, 10 no? years. Tawag sa Oh, pwede GMA, sila mag 10 years. oh, Oh, GMA oh, framework. No? Baka may nag-iisip din nun. Ay, teka, wag natin i-oust before oh. June 30. Hintayin natin. I Oh, mean, dapat July 1. No? wait lang, bago natin pag-usapan si BBM, kasi medyo tumatapang na si BBM, medyo jukebox ng tawag na kaya Ente Moral. Mukhang nakikinig sa atin ng mga yun. Ha? Ito. Alam mo, yung sinasabi ng retired general sa mag-withdraw kami ng support, ay parang, alam mo yung nag-feeling na shota kayo, tapos biglang break up na tayo. Parang, wait, kailan ba tayong tayo para mag-break up ka sa akin? Ayoko na sa'yo. Diba? Break up na tayo. Like, Oo, what? talagang, Hindi naman tayo. oo. Sino ka? Parang ganun ang Pero dating yung, sa pero, akin. pero yung mag-shota, it's so 80s eh. Wala na nagsasabi ng Jowa. mag-shota ngayon Juwa. eh, no? It's so 80s Magjuwa. eh, no? Magjuwa. Oo. Digimon. Oo. Para so I mean this is like but Ronald, It's not even surreal eh, no? It's not even surreal eh. pathetic. It's so pathetic. I mean Uh, piteous, I think. yung surreal kasi may pagka-art form yan eh. No, May laman. there's nothing aesthetics about this eh. No. Ano to? Ano to? Parang reaction. Ano to? Ano ba Yeah, to? I mean, yeah, you would have thought. these are lunatics coming out of the woodwork eh, di ba? Ah. Pero bago tayo mag-Jejemon dito sa Ronald, I mean, bakit napaka-Jejemonic na sila? I mean, they were 6 years in power. Digong was like 100 years in power of solitude. I mean, wala ba silang natutunan about the basic politics or talagang delusional sila about their power na talagang hindi nila matanggap na at best junior partner lang talaga sila ni Marcos at mukhang they cannot accept that talaga, no? Baka all of the above, no? Baka all of the above sa sinasabi mo. No, dahil Talagang Jejemonic masyadong na talaga. malaki yung hinihingi mo sa kanilang intelligence eh. No, but alam mo, ganito si Ronald kasi the more we make fun of them, the more na nakakaya na we were under them for 6 years. Like, ganun ba tayo kawasak na itong At mga taong di lang nag-dominate sa under, atin? no? Umaabot ng 93% yung approval rating. Oh, Di di ba? ba? So Ha? parang my point Walang is, ang walang sakit walang naman walang yan. presidente na umabot sa 93%, ha? Okay. Speaking of 93%, alam ko isang time na umakyat ng ganito yung panahon ng pandemic. And as Pandemic, oh. Yeah, and as we talk about pandemic, there corruption cases being filed against Duque and some of the top officials during the time ni Yes. I-transition natin sa next episode kasi I want to talk about can now Marcos go on the offensive and pin them down on these issues. Starting with Oh. itong banat niya kay nagbanat boy na rin siya eh. Pati Kay si Jaime Michael Yang, Morales. pinapatawag na sa Senate ngayon. Oh, di ba? Yun ang, Pag-usapan yun natin ang, 'yan. yun ang weak link. Yun, Winang Weekling. Si Pag-usapan natin Michael yan Yang. sa next episode. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Nag-laugh trip na naman tayo pero sa totoo lang nakakaiyak kasi imagine mo this kind of people have been dominating us. Sobrang
scraping the basement na nga eh. Pero it's really, I mean, nakakaya talaga tayo. Oo. Just put it there. Thank Dito, you very much. dito scraping the barrel, scraping the imbornal. Scraping the bottom of the basement of Imbornal. the barrel. Oh, ano to? This is Oo. an indictment on us if ganyan mga tao Oo. nag-dominate sa Sana atin. matuto naman tayo. Sana. On that note, mag-usapan natin sa mga next episode, si Mayor Go rin, pag-usapan natin, paano tayo nagkaroon ng Mayor Go? Malapit sa Clark Base pa, di ba? Nothing suspicious. Thank you very much, Sir Ronald.